Pambihira ang likas na yaman ng Pilipinas. Sa Lake Buhi sa Camarines Sur, matatagpuan ang sinarapan, singlaki lang ng butil ng bigas. Itinuturing sa buong mundo na pinakamaliit na isda na binebenta ng maramihan. Kabuhayan ang katumbas nito sa libu-libong mamamayan doon. Subalit sa paglipas ng mga taon, ang sinarapan unti-unti nang naglalaho. Alamin natin kung bakit. Ang lawang ito ng buhi sa Camarines Sur ang pangunahing pinagmumula ng kita ng mga nasa paligid nito. Tahanan ito ng sinarapan. Sa buong mundo, ang pinakamaliit na isdang ibinebenta ng maramihan. Ang Barangay Iraya ang isa sa 10 barangay na nakapaligid sa lawa. May 3,000 kataong nakatira sa barangay na ito. Doble na ng populasyon mula noong taong 1970. Noong dekada 50, sagana sa sinarapan ang lawa. Yung iba may halong hayungin siya. Halo siyang hayungin kasi yung iba, yung puti siya, yung ano siya, yung biya, yung maliliit na biya. Ayun, nahuli na. Ngayon may na kasi ngayon eh. Kaya yun ang nahuli ko ngayon. Pero sa paglipas ng panahon, ang isdang sikat dahil sa liit, unti-unti nang naglalaho. La ni Mang Joscoro Nobleza, 81 anyos, ang mga panahon na marami pang sinarapan sa lawa. Yung kaso ako, maliit pang bagampasana. Bagampasana. Yung sinarapan abunda, pisarok ng bagaan, isos, gulpi. Abunda yung sinarapan. Gusto po na kung makakaon niya itong sinarapan. Tininguan, di na ako tada na yung sinarapan. Ayon sa kanyang kwento, dekada 80 nang unti-unting nawala ang mga sinarapan. Bahagi rin ng kabataan ni Pepito Nobleza, anak ni Mang Joscoro, ang saganang sinarapan sa lawa ng buhi. Baong ka lang ng kanin, may kalamansi ikaw. Timano, lagyan mo kagad ng kalamansi, may ulam mo na. Talagang, yun ang hindi namin malimutan yung sinarapan. Mangingisda si Pepito at naghahanda na naman siya para sa isang araw sa laot. Magmula ng ako matutong mangisda, mula ng maliit pa ko hanggang ngayon, na may pamilya na ko, doon ako kumuha ng napagparal ko yung mga anak ko,
nakapagpabay din ako kahit papano. So, yun, kaya kumbaga kahit papano hindi ko siguro malilimutan itong pangingisda. Talagang dito ko binuhay ang pamilya ko. Ang buong komunidad noong mga dekada 70 sa Sinarapan talaga umaasa. Ay, nung araw, mga 1 oras ka lang dyan sa lawa, manguli ng sinarapan. Talagang baldi-baldi ang mahuhuli mo. Oo. Saglit lang yan, baldi-baldi. Kung noon umaabot sa 50 kilo ang huli niyang sinarapan sa loob lang ng 1 oras. Ngayon, kahit sa malalaking isdang tulad ng tilapia, hirap siyang makahuli ng kahit 1 o 2 kilo. 3 piraso. Walang pambinta. Kaunti lang yan. Ito lang nahuli ko. Pang ano na lang, pang ulam ng mga anak ko. Kaunti. May baon, pambaon nila sa pasok. May ulam. Hindi na bago para sa kanila na nagiging ulam na lang nila ang isdang hinuli sa halip na ibenta. Magluluto ako ng ano, gulay na gabi. Tilapia ang ano ko pang sa gulay. Nagpapasalamat na lang si Pepito na sa 42 taon niyang pamamalakaya ay nakapagpundar na siya para sa pamilya. Naipagawa niya ang kanilang bahay na mas matatag laban sa bagyo. Nakapagpaaral siya ng 7 anak. Dahil rin sa pangingisda, nagkaroon siya ng sariling fish cage. Pero hindi rin daw madaling kumita sa maliit na fish cage. Kung mayroon silang puhunan para sa pagkain sa mga similya, mga 3 o 4 na buwan ay anihan na. Pero kung walang magpapautang na pambili ng feeds, maghihintay sila ng 1 taon sa paglaki ng mga isda. Halos medyo malaki-laki dyan sa fish cage. Malaki rin ang kita mo, malaki rin ang lugi mo. Yun lang ang dalawa na yan eh. Pag swerte kang kumita, swerte mo. Pag swerte kang talagang doon ka sa kalugyan, lugi ka. 5 hanggang 600 piso ang kinikita niya tuwing aani mula sa fish cage. Pero hindi laging panalo ang mga mangingisdang tulad niya. Halos taon-taon ay nakararanas sila ng fish kill. Noong nakaraang taon lang, nagkaroon dito ng 3 malawakang fish kill. Ang pinakahuli ay noong Oktubre kung saan halos 21,000 fish cages ang naapektuhan. Dala raw ito ng dumi o polusyon sa tubig. Kasi kami tinaman talaga ng fishing, talagang apektado. Bago makabalik kami sa normal na paghuli, lalo kaming mga mangingisda, mga bibilang ka ng buwan, mga 3 buwan, o ganun, para maibalik naman yung tamang huli. Dahil sa polusyon sa tubig, binabawasan na ng lokal na pamahalaan ang espasyong sakop ng mga fish cage sa lawa. Ito ay alinsunod sa Section 51 ng Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 kung saan 10% lamang ng lawa ang maaring ilaan para sa fish cages. Sa
Sa buhay ni Pepito nasa salamin ang pagkakaiba ng kalusugan ng lawa noon at ngayon. Ang pagkawala ng mga sinarapan ay indikasyon na maraming maling gawain na hindi agad nasawata. Ang bayan ng Buhi sa Camarines Sur, binubuo ng 38 barangay. 10 rito nakapaligid sa lawa ng Buhi. Higit 70,000 katao ang nakatira ngayon dito. Halos 60% ang itinaas kumpara noong dekada 70. Kasabay ng paglobo ng populasyon ay ang pagkaubos ng sinarapan. Noong 1940s, sarap ang ginagamit sa panghuhuli ng sinarapan. Isa itong klase ng lambat na gawa sa hibla ng abaka. Dito nagmula ang pangalang sinarapan na ang ibig sabihin ay nahuli gamit ang sarap. Sa paglipas ng panahon, napalitan ng sarap ng iba pang gamit sa pangingisda na nakaapekto sa unti-unting pagkaubos ng sinarapan. Ayon sa pag-aaral noong 1986 ng founder ng Sinarapan Conservation Initiative at profesor na si Dr. Victor Soliman, naubos ang sinarapan sa Buhi dahil sa overfishing o labis na paghuli nito. Nawala ang sinarapan from the major lakes of Bicol is due to overfishing by motorized pushnet. Yung pushnet, ang Tagalog nun ay sakag. Parang ano yan, scissors net na nilalagay sa unahan ng motorized bangka, and then this is pushed through the water, and then after a few minutes, nire-ration and then to collect the fish. Sa paggamit ng pinong lambat, pati ang mga batang sinarapan ay nahuhuli. Dagdag pa sa problema ang paggamit ng bangkang demotor. Natuklasan namin na mas abante ang nahuli ng demotor. Mas marami ang nahuli. Kaya noon, gumamit kami ng motorized bangka. There were no adequate studies also to say that dapat hanggang ganito lang karaming sinarapan ang huhulihin from the lake to sustain its long-term availability in the lake. Nang maubos ang sinarapan, nagsimulang magsulputan ang mga fish cage ng tilapia. Lalong nabura ang natitira pang sinarapan sa lawa. Napakita namin na malakas kumain ng sinarapan ang tilapia, lalo na yung mga katamtaman, medium-sized Nile tilapia. So kung marami na tilapia in the area, maraming predators of sinarapan. Ang lawa ng Buhi ay may lawak na 1,600 ektarya. 10 barangay ang nakapalibot dito. Mahigit 16,000 fish cages ang nasa lawa. Sakop ang hanggang 80% ng tubig. Bawal ito dahil dapat 10% lamang. Way back 1980s, may mga ordinances na tayo, no? Pero yung mga ordinances na yon, hindi man lang yon na-implement. Hanggang sa almost 80% of the area of the lake talagang puno na ng fish cage. Isinasaad ng ordinansang ito ang mga regulasyon sa pagpapatayo ng fish cage. Pero ang batas, tila walang ngipin sa bayan ng Buhi at aminado si Mayor dahil ito sa politika. Alam mo kasi kung titingnan natin, napakahirap talaga mag-implement. Sa totoo lang. Kasi lalo na kung may mga nasasagasaan ka, may mga masasagasaan ka na mga supporters mo, di ba? And parang prison ka na kung saan, paano naman kami? Kaya sa halip na mabawasan, nadadagdagan pa ang fish cages. Pero may mga warning naman tayong hindi pinapataw sa kanila na hindi naman talaga yung first offense na kung saan ikukulong ka kaagad, hindi naman. We consider also humanitarian considerations. Pero wala pang napapatawan ng parusa.
Kumikita ang lokal na pamahalaan sa fish cages dahil 200 piso ang bayad sa permit kada fish cage kada taon. Bukod pa ito sa 50 sentimos na bayad sa bawat metro kwadrado ng fish cage. Noong 2008 at 2009, kumita ang mga tilapia breeder ng halos 18 milyong piso kada buwan. At mula rito, nakatanggap ang munisipyo ng higit 300,000 pisong buwis. May dalamang pera ang mga fish cage. Mas malaking halaga naman ang nawala dahil sa malawakang fish kill noong 2010. Yung fish kill ay resulta ng makukonsider nating natural phenomenon sa mga lakes. Yung tinatawag na lake overturn. Na pagdating ng buwan ng mga September, October, malamig na ang kapaligiran. At pag malamig ang kapaligiran, di yung tubig sa ibabaw ng lake ay lalamig. Pag lumamig yon, bibigat at pupunta yun sa ilalim. At yung tubig naman na nasa ilalim, na mas mainit, was warmer than yung nasa ibabaw, ay pupunta sa surface. Sobra ang dami ng fish cage at ng laman nitong isda at sobra rin ang pagkain na ibinibigay sa mga ito. Yung mga pagkain, feed para sa tilapia na hindi nakakain ng tilapia, yung sobra o yung tain ng tilapia or yung solid waste or yung basura na pwedeng mabulok. So lahat ito ay pwedeng magpapangit ng water quality. May aksyon naman daw si Mayor, pero unti-unti raw ang proseso. Parang dinadahan-dahan na natin yung mind ng mga tao na, oh wow, kasi ganito na yung dahan-dahan na, ganito na nangyayari. Ito na yung kalagayan ng Lake Buhi ngayon. So until such time on my second term, I kept on calling the attention of the agencies concerned na makakatulong sa amin. Nitong Hulyo, nagsimula ang Save Lake Buhi program para linisin ang lawa. Ibababa raw nila sa 10% ng Lake Buhi ang sakop ng fish cages. May mga big investor na kasi dito na mga mahigit 500 units. So yun siguro ang mababawasan natin para makuha lang natin yung 10%. Magbabawas tayo mostly doon sa mga maraming fish cages. Sa ngayon ay higit 1 buwan na raw sila sa operasyon ng pagbaklas ng fish cages, kahit Sabado o Linggo. Yung project na to is 90 days ang duration. Kailangan namin matapos sa loob ng 90 days. Makakatulong daw ang pagbaklas ng fish cages para sa binabalak na pagpaparami ng sinarapan, lalo na sa bahagi ng lawa na itinalagang fish sanctuary. Ito po ang fish sanctuary namin. Almost mahigit 50 hectares. Dahil kailangan din naman kasi sa batas na mayroon ng isang lawa, mayroon fish sanctuary. So, ginawa namin ito. Ngayon, yung lahat ng struktura na nakalagay dito, tinanggal na namin yun. So, makikita nyo na wala na talaga siyang struktura, malinis na. Ipinagbabawal nga ang pangingisda rito, pero ang problema, wala namang bantay. Bukod sa polusyon na dala ng sobrang dami ng fish cages, marami ring basura sa lawa. Sa loob ng 15 years, ayun po sa aking experience, medyo polluted na ang lake namin o ang tubig namin. Kasi di po nung panahon po, alos po ang Barangay Iraya, nakikita ko yung mga taga rito sa gilid ng lake. Diyan lang kami umiinom sa tubig na yan. Pero po sa panahon ngayon, di na po pwedeng inumin yan. Batay sa Local Government Code, trabaho ng lokal na pamahalaan na alagaan ang lawa. Aminado sila na mayroon silang pagkukulang. Sabihin na natin na mayroon dahil nangyari nga ito eh. Kaya nga sa ngayon, ginagawa na namin ng paraan para mai-save na laga natin yung Lake Buhi. Nasasakal na rin ng mga water lily ang lawa, pero may sagot na raw dito ang buhi. Ang ginawa namin, basura na siya, na ginagawa namin ng hinahabya
at ginagawang tsinelas, ginagawang shorts, and barong. Maraming dahilan kung bakit nauubos ang sinarapan sa lawa ng buhi. Pero ang punot dulo ng lahat ng mga ito, ang kawalan ng malasakit para ang susunod na henerasyon ay makinabang rin sana sa biyaya ng lawa.